Anong ginagawa mo? Isa ka lang janitor, anong tinitingin-tingin mo dyan? Nandoon ang banyo. Nagkakamali ka. Sinusundo ko lang ang anak ko. Isa ka talagang promdi. Wala kang modo. Alis. 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 Saan galing tong basura na to? Huwag mong dudumihan ang kotse ko. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Hindi ba't ito si Campus Bell siya ng high school natin? Chikian, bakit ikaw to? Tingnan mo nga naman, naging janitor ka na pala. Nakakatawa talaga. Ano ba yung amoy na yan? Ang baho! Makinig ka sa akin. Huwag kang umarteng close tayo. Kung nasira mo ang kotse ko, magbayad ka agad? Magkaklase naman tayo. At pareho lang tayong sumusundo ng anak. Hindi mo kailangang maging ganyan ka-agresibo. Paano mo maihahambing ang sarili mo sa akin? Isa kang mabahong janitor. Itong kotse ko ay isang Maybach, nagkakahalaga ng mahigit $3 million. Ikaw? Anong kotse mo? Ikaw at ang anak mo, baka naman nagpaa-express lang kayo? Kahit na wala akong kotse at naglakad lang ako, ano ngayon? Dahil lang may mamahaling kang kotse, mas mataas ka na sa iba? Pwede mo nang insultuhin ang kahit sino? Mas mataas nga ako sa'yo, ano ngayon? Noong high school pa lang, lumalandi ka na ng mga lalaki? Hindi ko nga alam kung sino ang ama ng anak mo. Tingin ko sa hinaharap, magiging katulad mo rin siya. Isang alipin sa trabaho sa ilalim ng lipunan? Ikaw. Ano? Hindi ka masaya? Gusto kong makita kung may lakas ka ng loob na galawin ako. Miss, ang asawa niya ay ang general manager ng Marriott Group. Hindi mo siya kayang banggain. Oo nga, hayaan mo na lang. Kapag ginalit mo siya, mahihirapan din ang anak mo sa hinaharap. Pasensya na. Nadumihan ko ang kotse mo. Siya, Ziching? Akala mo ba sa isang pasensya na lang, patatawarin na kita? Ano pa bang gusto mo? Gusto kong lumuhod ka at punasan ang kotse ko hanggang ito'y luminis. Gusto kong lumuhod ka at punasan mo ang kotse ko hanggang luminis. Chikian, huwag kang masyadong sumusobra. Ayaw mong punasan ha? Maniwala ka man o hindi, ipapalayas ko ang anak mo sa loob ng 1 linggo. Huwag. Sige. Pupunasan ko. Mag-ingat ka riyan. Huwag mong gasgasan ang kotse ko. Halika rito. Nanay, Momo, Siya, Momo? Bakit nakaluhod dyan ang nanay mo at pinupunasan ang kotse ng nanay ko? Kung ganyan ang nanay ko, sobrang nakakahiya. wag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Hindi siya nakakahiya. Hoy, pilyong bata ka? Naglakas loob kang itulak ang anak ko? Gusto mo na bang mamatay? anong gagawin mo? Halika, anak. Mula ngayon, kailangan nating lumayo sa mga prom-ding ito. Hindi natin alam kung anong virus ang dala nila. Ang makasama ang mga ganitong klaseng tao sa iisang eskwelahan ay talagang nakakababa sa antas natin. Chikian, Ginang. Pantay-pantay po ang lahat ng tao. Ikaw? Matanda ka na para manakit ng bata. Wala ka bang kahihiyan? Ikaw? Oo nga, sobra na yan. Hindi ko alam kung paano siya naging isang ina. Ganyan ba siya? Tapos gusto niyang mag-eduka ng anak? Saya, Ziching, maghintay ka lang. Sa loob ng 1 linggo, kapag hindi ko napatalsik ang anak mo sa eskwelahang ito, hindi na ako si Chikian. Tara na, anak. Mga basura. Guro, salamat po sa tulong ninyo. Bilis magpasalamat ka kay Guro. Trabaho ko lang po iyon. Kung kailangan nyo ng tulong sa hinaharap, magsabi lang po kayo. Magpaalam ka na kay Guro. Paalam po, Guro Au. Paalam, munting Momo. Salamat po, Guro. Nanay, kapag mayaman na po ba tayo, wala nang mang-aapis sa atin?
Dahil po ba mahina si nanay? Nangako si nanay na magsisikap siyang kumita para di na tayo maliitin ng kahit sino. Ziching, anak ko. Sa wakas, nahanap ka na ni Itay. Bakit ka nandito? Nagbibigay galang sa senyorita. Pagbati, senyorita. Ikaw si Momo, hindi ba? Momo, ako ang lolo mo. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa akin. Noong nag-aagaw buhay si nanay, binaliwala mo siya. Kinuha mo pa ang perang pampagamot niya? Dahil sa'yo namatay siya sa kama ng ospital, isinumpa kong hinding-hindi na kita kikilalanin? Noon, kasalanan ko sa inyong mag-ina. Heto ang $5 billion. Kunin mo muna. Hindi ko kailangan. $5 billion? $5 billion? Isang walang kwentang lasenggo na tulad mo, ay may ganyang kalaking pera? Binibini, nagkakamali po kayo kay Chairman Shia. Siya na po ngayon ang chairman ng grupo at ang pinakamayaman sa Longdu, barya lang po sa kanya ang halagang iyan. Ang tinutukoy mo ba ay yung number 1 sa buong mundo? Ang Duan Group na may assets na higit 100 billion? Tama po kayo. Ito ang imperyong itinayo ko para sa'yo. Kung papayag ka lang, agad kong ililipat sa'yo ang lahat ng shares ng kumpanya. Xia Chengting, sayang at hindi ka naging artista. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Isama mo na yung mga extra mo at umalis na kayo? Alam kong mahirap para sa'yo na patawarin ako ngayon. Pero kunin mo muna ang card na ito. Kapag nagbago na ang isip mo, hanapin mo lang ako. Nanay, siya po ba talaga ang lolo ni Momo? Hindi sila kilala ni nanay. Birthday ni Momo ngayon at sumahod na si nanay. Dadalhin kita sa restaurant na gustong-gusto mong kainan, okay ba? Sige po. Birthday ng apo ko ngayon. Hindi siya pwedeng mapahiya. Ihanda mo ang pinakamagandang regalo sa buong mundo at ipadala. Opo, boss. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Kakain po kami. Ano ka ba? Alam mo ba kung magkano ang minimum spend dito? Kaya mo bang bayaran yan? Isa ka lang janitor? May dala akong pera. Sapat na ba ang $3,000 para kumain dito? 3,000? Nanaginip ka ba ng gising? 3,000? Hindi pa sapat ang 3,000? Sapat na ba ang $3,000 para kumain dito? 3,000? Nananaginip ka ba ng gising? 3,000? Hindi pa rin sapat ang $3,000? Ito ang nag-iisa sa buong mundo, ang Supreme Black Card. Huwag mong sabihing isa kang senyorita na nandito para maranasan ang simpleng buhay. Ay, pasensya na. Opo, pasensya na po. Hindi ko kayo nakilala. Dito po kayo sa loob. Pwede na ba kaming pumasok? Pwede po. Ako na. Dito po kayo sa loob. Dito po. Salamat ha. Tara na. May dumating tayong VIP. Ilabas nyo lahat ng pinakamahal nating pagkain, yung $990,000 na caviar, yung $1,880,000 na white truffle, at iba pa. Ilabas nyo na lahat. Nanay, sa TV ko lang po nakita ang mga pagkain ito. Sobrang mahal po ba? Okay lang yan anak, huwag kang matakot. Sumahod si nanay ngayon ng $3,000. Sobra-sobra pa to para sa mga ito. Halika. Kukuha si nanay para sa'yo ha? Happy birthday, anak. Xia Ziching, anong ginagawa mo rito? Mahal, siya yung babae na nanggipit sa akin sa school? At yung katabi niya,
Yan yung bastos niyang anak? Ikaw pala yung nagpaluhod sa misis ko para linisin ang kotse ha? Wala kang kahihiyan. Ginalaw mo ang anak ko. Mukhang gusto mo nang mamatay. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Anong ginagawa mo? Sino ka para sigawan ako, isang taga-probinsya? Ang mga basurang tulad ninyo ay nababagay lang dilaan ang mga tira namin. Tapos nangangarap pa kayong pumantay sa amin? Pwe, nakakasira ng araw. Mukhang hindi mo pa alam ang patakaran naming mga nakatataas. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Araw-araw na parang aso, yumuyo ko kayo sa amin. At dahil isa kang aso, dapat umakto kang parang aso. Lumuhod ka at dilaan mong mabuti ang pagkain sa sahig. Hindi kami aso ni nanay at hindi rin kami pulubi. Nandito si nanay para sa birthday ko. Yang walang kwenta mong nanay, kahit tubig sa inidoro dito, hindi niya kayang bayaran. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay-ingay? Manager, itong dalawang maruming to, palabasin mo na agad. Nawawalan ako ng gana. Pinaghirapan namin ito sa marangal na paraan. Anong karapatan niyong paalisin kami? Sige, basta't bayaran mo ang bill, luluhod ako sa harap mo ng 10 beses. Sige, babayaran ko. Manager, magkano lahat? Binibini, ang total po ninyo ay 4,800,000. Magkano? Binibini, ang kabuang bayarin nyo po ay $4.8 million. Magkano? $4.8 million? Ako, iilang putahe lang naman ang in-order namin. Paanong naging $4.8 million? Ang mga pagkain nyo ba? Ang gawa sa ginto? Binibini, hindi po kayo pwedeng magsalita ng ganyan. Lahat ng presyo sa restaurant namin ay nakalagay. Ang pinili nyo po ay ang Supreme White Diamond Package na nagkakahalaga ng $3 million. Kahit yung bote ng tubig, galing pa po yan sa Alps Mountains. Isang air-freighted na spring water na nagkakahalaga ng $1.8 million. Ano? Hindi mo kayang bayaran? Kung hindi mo kaya, huwag kang magpanggap na mayaman dito. Bumalik ka na lang sa ilalim ng tulay at kumain ng basura, di ba? Manager, ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Bilisan mo. Isuplong mo na yang dalawang nagkain takbo at ipakulong mo na sa pulis. Ako. Manager, sa ngayon po, wala po talaga akong $4.8 million. Pero pwede po akong gumawa ng IOU. Magtatrabaho po ako para mabayaran ang utang ko. Hindi po ba't mayroon kayong Supreme Black Card? Supreme Black Card? Ito ba yun? Manager, tanga ka ba? Baka nga wala man lang $200 yung card na yan, tapos Supreme Black Card? Oo nga. Yang Supreme Black Card, eksklusibo lang yan para sa pinakamayaman sa buong mundo. Siya pa, hindi siya bagay. Hindi natin alam kung saan niya nakuha yan. Baka peke lang. Pero ang pagkakagawa ng card mukhang hindi naman peke. Ibig sabihin totoo ang sinabi ni Xia Chengting? Siya talaga ang pinakamayaman sa buong mundo? Bahala na. Malalaman natin kung totoo o peke kapag na-swipe na. Cannot be recognized. Wala akong pakialam kung totoo o peke, malalaman natin kapag na-swipe na. Hindi ma-recognize. Supreme Black Card daw? Sa tingin ko, nasanay ka na sa pagiging mahirap. Naghahalusinasyon ka na yata. Si Yazitsing, nakakahiya ka talaga. Kukunan kita at ipopost sa timeline ko para makita ng mga dati nating kaklase kung gaano nakakawawa si Xia Ziqing at kung gaano na siya kahirap ngayon. Xia Chengting, sa buhay na ito at sa susunod, hinding-hindi na ako magtitiwala sa'yo. Niloloko nyo ko gamit ang peking card. Mga guwardiya, baliin nyo ang mga binti nila at dalhin sa presinto. Huwag po. Manager, pakinggan niyo po ako. Kaya ko pong makulong? Pero bata pa po ang anak ko. Kung makukulong siya, masisira ang buhay niya. Ako, babayaran ko po talaga ang utang ko sa inyo. Pwede po akong gumawa ng kasulatan ng utang. Hoy babae, anong ipambabayad mo? Ibenta ang sarili mo o maghugas ng plato dito habang buhay? Wow, anong laking pagmamahal ng mag-ina. Sige, magkakawanggawa ako ngayon. $4.8 million lang naman, di ba? Kung dilaan mong malinis ang sapatos ko, ipapahiram ko sa'yo. Ikaw,
Ano? Ayaw mong dilaan? Sasabihin ko sa'yo, sa panahon ngayon, ang mayayaman ang nagahari. Ang pride ng isang mahirap na tulad mo ay walang halaga. Isang walang kwentang buhay. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dilaan mo na. Gusto mo bang ang anak mo ay magkaroon ng nanay na galing sa kulungan? Kung ganon, habang buhay siyang, hindi makakaangat ng ulo. Momo, anak, tumalikod ka. Ayoko po. Makinig ka. Hanggat hindi sinasabi ni nanay na lumingon ka, huwag kang lilingon, narinig mo. Dilaan mo ng maigi. Senyorita, ang regalo para sa kaarawan ng munting binibini. Ang lakas ng loob mo. Sino ka sa akala mo para utusan ang senyorita namin na dilaan ang sapatos mo? Saan galing ang damuhong to? Bakit ka nakikialam dito? Itikom mo yung bibig mo. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi pa ba kayo tapos umarte? Ginawa niyo kong ganito. Tingin niyo ba nakakatuwa to? Pakiusap, sabihin mo kay Xia Chengting. Huwag na siyang magpakita sa akin at saka ibalik mo tong black card. Sa susunod na lolokohin niyo ako, gumamit naman kayo ng totoong card? Magkakilala kayo, no? May utang sa akin ang babaeng yan ng $4.8 million. Bayaran mo para sa kanya. Magkano? May problema ka ba sa pandinig mo? Sabi ko $4.8 million. $4.8 million, hindi mo narinig? Kunin mo ang pera. Heto ang $50 million. Binili na namin ang restaurant na to at para sa'yo, kunin mo tong pera at lumayas ka. Aalis na po ako ngayon din. Anong tinutunga nga mo dyan? Hindi ka palalayas? Sino ka ba? Akala mo kung sino kang magaling. Kilala mo ba kung sino ako? Ako lang naman ang pinakamalaki sa Longdu, ang general manager ng Yuhai Group. Maniwala ka. Sa isang salita ko lang, kaya kitang paalisin dito. Manager lang ng isang maliit na kumpanya ng Duan Group namin sa Longdu, tapos ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ko? Mga tauhan. Tawagan ang Yuhai. Tanggalin siya bilang general manager. Anong Duan Group nyo? Sa tingin ko, isa ka lang extra na kinuha ng babaeng to. Nagpapanggap ka pang bigating tao dito. Nakakatawa talaga. Hello, Chairman? Ako po to. Ano? Hello, Chairman? Ako po ito. Ano po yun? Gago ka. Sino bang bigating tao ang ginalit mo sa labas? Umabot na to sa headquarters. Ang mga nakatataas mismo ang nag-utos. Tanggal ka na sa trabaho. Chairman, wag po. Hindi kaya. Kayo po talaga ang... Ngayon alam mo na. Ako nga po. Ako po ang nagkamali at hindi kayo nakilala. Patawarin niyo na po ako ngayon lang. Pakiusap. Palampasin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. May binabayaran pa akong sasakyan at bahay. Paano po ako mabubuhay? Ha? Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng to, babaeng hamak. Mga bantay, kaladkarin nyo palabas ang dalawang asong to. Baliin nyo ang mga kamay at paa nila. Wag po. Wag po. Wag po. Yung lalaking yun. Ikaw ba talaga ang nagpatanggal sa kanya? Opo, binibini. Sinumang mang-api sa inyo, hindi namin palalampasin. Tungkol naman sa black card na totoo po ito. May laman po talaga itong 5 billion. Pero dahil napakalaki ng halaga, hindi ito kayang iproseso ng ordinaryong machine. Kaya, binibini, itago nyo po itong mabuti. Nanay, yung manika na yan, nakita ko po yan sa isang magazine.
Nanay, yung manikang yan, nakita ko na sa isang magazine. Munting Binibini, talagang magaling kang pumili. Ito ay gawa ng isang world-class na master jeweler na sadyang ginawa para sa Munting Binibini, isang pares ng koronang Phoenix. At narito rin ang mga papeles para sa Longdu, para sa lahat ng amusement park doon. Lahat ng ito ay personal na inihanda ng Don para sa inyo. Nanay, ang bait-bait ni Lolo kay Momo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming regalo. Ang mga ito. Siguro napakamahal, no? Para sa Don, baliwala lang ang perang ito. Naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Ihahatid ko na po muna kayo ng Munting Binibini. Ang laki naman ng bahay na to. Hindi ba't ihahatid mo kami pa uwi? Bakit mo kami dinala dito? Ikaw, baka naman scammer ka? Binibini, itong 70,000 square meter na seaside villa ay ang bago ninyong tahanan, regalo mula sa Don. 70,000 square meters? Binibini, itong 70,000 square meter na seaside villa ay ang bagong tahanan na regalo sa inyo ni Don. 70,000 square meters? Binibini, narinig po ni Don na kayo at si Munting Binibini sa mga nakaraang taon ay nagsisiksikan sa isang paupahang bahay, kaya binili niya ito bilang kabayaran sa inyo. Hindi ba ako nananaginip? Nanay, hindi ka nananaginip. Totoo po ito. Ngayon, naniniwala ka na siguro na hindi ka niloko ni tatay, di ba? Momo, gusto mo ba ang regalo sa iyo ni Lolo? Gusto ko po. Mabuti naman, at gusto mo. Doon, mayroon pang si Lolo na inihandang carousel para sa iyo. Puntahan mo at tingnan. Salamat po, Lolo. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang pinakamayaman sa Longdu, ay patatawarin na kita. Sa'yo na ang bahay na to. Mamayang gabi, isasama ko si Momo, pabalik sa paupahan namin. Bukas kailangan ko pang maglinis sa mall. Bakit ka pa maglilinis? Pwedeng-pwede kang bigyan ni Itay ng posisyon sa kumpanya para matuto ka na ring magpatakbo nito. Hindi na kailangan. Bakit ka pa maglilinis? Bibigyan ka ni Itay ng posisyon sa kumpanya para matuto ka na rin kung paano magpatakbo ng kumpanya. Huwag na. Hindi naman ako nakapag-aral. Hindi ako marunong magpatakbo ng kumpanya. Mas gusto kong kumita gamit ang sarili kong mga kamay. Ayos na yon sa akin. Sige. Kung ano man ang sabihin mo, susundin ka ni Itay. Pero, ang paaralan ni Momo ngayon ay hindi nababagay sa kanya. Nararapat si Momo sa pinakamagandang paaralan. Nakausap ko na ang pinakailit na paaralan sa Longdu. Bukas, pumunta ka sa kasalukuyang paaralan niya para ayusin ang pag-alis niya. Alam ko na. Pero huwag mong isipin na sa ganitong paraan ay pinapatawad na kita. Para lang ito kay Momo, kaya ako pumayag. Alam ni Itay. Pasok. Magandang araw, Principal. Ako po ang nanay ni siya, Momo. Nandito po ako para ibigay ang papeles ng anak ko. Isa ka lang janitor. Ang lakas ng loob mong pumunta rito? Lumayas ka, ngayon din. Magsalita ka lang kung gusto mo. Bakit kailangan mong manulak? Anong ginagawa ko? Ako dapat ang magtanong kung anong ginagawa ng isang babaeng taga-baryo na tulad mo. Ang lakas ng loob mong galitin ang magulang ni Shitay. Ang tapang mo talaga. Alam mo ba kung sino ang tatay niya? Ang tatay niya ay ang general manager ng Yuhai Group. Isa siyang bigating tao na hinding-hindi mo makikilala sa buong buhay mo. Alam mo ba kung sino ang tatay niya? Ang tatay niya ay ang general manager ng Yuhai Group. Isang bigating tao na hinding-hindi mo makikilala habang buhay. Yun lang? Ano? Mukhang nagsasawa ka na sa buhay mo. Maniwala ka, sa isang salita lang ng tatay niya, kaya niyang gawing imposible ang buhay niyo sa Longdu. At hindi na kayo makakabangon. Wala akong ganang magpaliwanag sa'yo? Alisin mo yang paa mo. Ayoko nga. Ito ba ang apology letter na sinulat mo para sa kanila? Matagal mo sigurong sinulat to, no? Gusto mong
Mamagitan ako para sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umasa. Probinsyanang mabaho. Pinanganak ka na walang kwenta ang buhay. Huwag kang masyadong sumosobra. Wala naman akong ginawang masama sa'yo, di ba? Nanay ni Momo, bakit ka nandito? Sakto ang dating mo. Bilisan mo, paalisin mo ang nanay ng anak sa labas sa klase mo. Itong babaeng palengkera. Nakakasakit lang siya sa mata. Ikaw! Anong ikaw? Sinasabi ko rin sa'yo, ang eskwelahan nagdesisyon na i-expel ang anak mo. Kaya ikaw, bahala ka na. I-expel? Principal? Walang ginawang masama si Momo. Bakit niyo siya i-expel? Dahil kinalaban niya si Manager Shi. Si Manager Shi ay board director ng ating eskwelahan. Ang pag-expel kay Shamomo, isang utos lang ang katapat. Si Manager Shi ay board director ng ating eskwelahan. Isang salita lang niya, tanggal na si Shamomo. Huwag ka munang mag-alala. Tatawagan ko ang magulang ni Shitay. Anong ginagawa mo? Guro ka sa eskwelahan natin. Bakit mo tinutulungan ng isang tagalabas? At kinakalaban kami? Alam ko na. Huwag mong sabihing nagkagusto ka sa babaeng taga-baryo na to. Ang galing mong mangakit ng lalaki, ano? Sa eskwelahan natin, ang pinakabatang gurong lalaki, nakuha mo pa. Ganito na lang, pagsilbihan mo ako. Kapag napasaya mo ako, baka sakali, makiusap pa ako para sa iyo. Principal? May mga salitang hindi dapat basta-basta sinasabi. Ako at ang magulang ni Momo, wala kaming ginagawang masama. Kahit totoo pa, anong pakialam mo? Pareho kaming single. Malaya kaming magmahalan. Anong say mo doon? Huwag mong ipasayang madumi mong pag-iisip sa iba. Tsaka, siguro ay gwapo. At isang maginoo. Mas mabuti pa kaysa sa isang tulad mong utakbya at sipsip sa taas. Kahit isa lang akong janitor, hindi ako magkakagusto sa'yo. Huwag mong isipin na porket may kakampi ka, ay ang galing-galing mo na. Huwag mong isipin na dahil may kakampi ka, ay ang galing-galing mo na. Hampas lupa, talagang walang pinag-aralan. Ganyan ka pa makipag-usap sa akin? Tanungin kita, may kapangyarihan ka ba? May impluensya ka ba? May pera ka ba? Wala kang kahit ano. Anong ipanlalaban mo sa amin? Dahil lang ba may kapangyarihan ka, pwede ka nang mang-insulto ng kahit sino? May batas pa ba sa lipunang ito? Sa mundong ito, pera't poder ang batas. Sinasabi ko sa'yo, dalhin mo na yung anak mo at lumayas na kayo. Sa bulok niyong eskwelahan, ayoko na rin namang manatili. Pero, hindi niyo kami tinatanggal? Kami ang aalis. Alam mo na sigurong nakabangga ng bigating tao ang anak mo, kaya nagmamadali kang umalis, no? Gusto mong umalis? Hindi ganun kadali ang isang babaeng balahura na tulad mo. Baka may dala ka pang kung anong virus sa katawan. Ang mga gamit mo, dinumihan ang basurahan ko. Lumuhod ka. Dilaan mo ang basurahan ko hanggang luminis. At papayagan kong umalis ang anak mo. Sobra ka na. Sobra na ba yon? Pinapagawa ko lang naman sa iyo ang trabaho mo. Dapat lagi mong tatandaan na ikaw ay isang hamak na janitor lang. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika't dilaan mo na. Ako. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika rito at dilaan mo to. Ako. Ano? Ayaw mo ba? Sige, kung ganon, sa withdrawal form ng anak mo, isusulat ko na sa eskwelahan natin. Lagi siyang nakikipag-away, nag-cutting classes, at nagnanakaw. Sinisira niya ang reputasyon ng eskwelahan natin. Pagdating ng panahon, tignan natin kung may eskwelahan pa na maglalakas loob na tanggapin ang anak mo. Ang anak mo habang buhay nang hindi makakapag-aral. Katulad mo. Sa hinaharap, ang bagay lang sa kanya ay dilaan ng sapatos ng iba. Hintayin nyo lang na i-blacklist ko kayo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Talagang sinaktan kita, ikaw na basurang bastos magsalita. Hindi ka karapat-dapat maging principal at lalong hindi karapat-dapat magturo at humubog. Sige. Kapag ang anak mo ay tinanggihan na ng lahat ng eskwelahan, huwag kang babalik dito na lumuluhod para magmakaawa sa akin. Bahala ka. Nakahanap na ako ng eskwelahan para sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwe, ang lakas ng loob mong magmayabang sa harap ko. Tignan nga natin kung anong eskwelahan ang tatanggap sa anak mo. Baka naman ang mga guro sa eskwelahang yon ay pinagsilbihan mo muna lahat para lang maipasok ang anak mo, no? Binibini,
Ito po ang admission application mula sa Batiasi International Academy para sa Munting Binibini. Ang kanilang principal ay nasa labas na po. Naghihintay na sunduin siya para sa klase. Bitiasi? Yung sa buong mundo. Pinakamarangya at pinakamataas na antas na eskwelahan para sa mayayaman. Bitiasi? Iyon ba yung sa buong mundo? Ang pinakamarangya at elite na eskwelahan? Itong tagapagtaguyod, baka po nagkakamali kayo ng tao? Isa lang siyang janitor. Ang buong suot niya, wala pang $100. Kahit pa sa eskwelahan nyo, ang isang taong bayarin sa pagkain, hindi niya kayang bayaran. Huwag na nating pag-usapan ang pagkain sa kantin. Kahit pa ang tuition para sa susunod na 10 taon, ang aming binibini. Ang bayarin nitong si Binibining siya, lahat ay nabayaran na ng buo. Binayaran ng buo? Ang Bitiasi sa isang taon, $2 million yon. Payo ko sa'yo, sa susunod huwag kang masyadong mapangmata. Madali kang maghanap ng gulo. Ito, Binibini, tara na po. Ang ganitong klaseng basura na eskwelahan, hindi talaga nababagay sa estado nyo ni Shia Momo. Ngayon, pwede na bang pirmahan ang application form namin? pipirmahan ko na po agad. Binibining Shazi Ching. Pasensya na po sa inasal ko kanina. Sa totoo lang, matagal ko nang nakita na kayo ay isang taong katangi-tangi. Si Batang Momo, napaka-cute din po. Tingnan niyo po, dahil kay Momo na naging principal niya ako ng matagal, pwede niyo po ba akong irekomenda para payagan akong pumunta sa BTS School at maging isang guro doon? Pwede mo ba akong tulungan? Ipasok mo ako sa BTS School bilang isang guro para maipagpatuloy ko ang pag-aalaga sa ating batang si Momo. Ano sa tingin mo? Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Pero, kung pag-uusapan ang irerekomenda, meron nga akong naiisip. Siguro Ako? Guro seryoso at responsable ka sa trabaho mo. Hindi ka rin namimili ng estudyante. At gustong-gusto ka ni Momo. Kaya sa tingin ko, gusto rin niyang maging estudyante mo pa rin. Dahil si Binibining Sia ang nagrekomenda, sigurado akong si Ginoong Auchen ay may pambihirang kakayahan. Sa ngalan ng Bitiasi Noble Academy, formal ko kayong inaanyayahan na maging class advisor sa aming paaralan. Huwag kang mag-alala sa sahod. Isang buwan. $50,000 sa isang buwan. Ano sa tingin ninyo? $50,000? Sige, payag ako. Kung ganoon, ikinagagalak kong makatrabaho ka. Ikinagagalak ko rin. Hindi ko bibiguin ang inyong paaralan. Anong oras na? Malapit nang mag-alas 8. Ang late na pala. Naiabot ko na sa'yo ang application. Kailangan ko nang magmadali para maglinis. Maglinis? Gabi na. Ibibigay ko na sa'yo ang application form. Kailangan ko nang magmadaling maglinis? Maglilinis? Napakagaling na ni Binibining Sia, pero napaka-low profile pa rin. Nagpapakita siya ng magandang halimbawa kay Momo. Isa siyang mabuting ina. Ay, may kailangan pa pala akong asikasuhin. Mag-usap muna kayo. Itong si Xia Jiqing? Sino ba talaga siya? Magandang hapon, President Lee. Sige na, bilhin mo kung anong gusto mo. Ako, si Lee Shibay ay maraming pera. Kayo? Sino kaya to? Sino kaya to? Yun pala ay ang aking kawawang walang kwentang ex-wife. Shaziching, Shaziching, ang dami ng taon ang lumipas, bakit ginagawa mo pa rin itong hindi presentableng trabaho? Talagang hindi ka pa rin nagbabago. Ngayon sasabihin ko ng harapan. Noon,
Nagkasakit ang sarili mong anak? Wala kang pakialam, hindi ka nagtanong? Nawala ka ng maraming taon? Pagbalik mo, kasama mo na agad si Chikian? Tao ka pa ba? Nawala ka ng napakatagal. Pagbalik mo, nakipagrelasyon ka agad kay Chikian? Tao ka pa ba? Eh ano ngayon? Iba na ngayon. Normal lang na iwanan ang isang losyang na tulad mo. Tsaka, sinong lalaki ang gugustuhing makasama ang isang babaeng parang patay na isda? Young Master Lee, ang daming tao dito. Nakakainis ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ito matatanggihan ng mga lalaki. Xia Ziqing, di mo naman siguro iniisip na si Shibay ay may gusto pa sa isang tagabukid na tulad mo? Ang baduy ng suot mo? At wala ka man lang dating? Chikian, hindi ko talaga inasahan na ganyan ka kabilis pumatol sa iba. Iniwan mo na nga yung walang kwenta mong asawa? Di bale na sana yon? Pati ba naman anak mo ayaw mo na? Ikaw? Anak na lalaki? Di ba sabi mo sa akin birhen ka? Young Master Lee, pakinggan mo muna paliwanag ko. Nagsisinungaling lang ang babaeng yan. Tinuruan ko siya ng leksyon dati, kaya nagtatanim siya ng sama ng loob sakin. Tungkol sa nangyari dati? Sino ba talaga ang tinuruan ng leksyon? Nakalimutan mo na ba noong huli kung paano kita tinuruan ng leksyon? Nakalimutan mo na ba yung walang kwenta mong asawa kung paano ko siya? Tama na. Xia Ziqing, huwag ka nang nanggugulo dito. Sa tingin ko, masado ka nang naghirap kaya nag-iilusyon ka na. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa mga aktor na kinuha mo. Isa ka lang hamak na janitor? Anong estado sa buhay ang meron ka? Xia Ziqing? Isa ka lang hamak na janitor? Anong klaseng tao ka ba? Tama na. Tama na? Tigilan nyo na yan. Pinapahiya nyo lang ako sa labas. Lee Shibay, tao ka pa ba? Alam mo ba noon, ako ang sunod-sunuran na nagmakaawa para mangutang at nagtatrabaho ng 3 beses sa isang araw para lang makalikom ng pambayad sa operasyon ni Momo? Kawawa ang anak natin na magkaroon ng amang tulad mo. Hayop ka. Anong ginagawa mo? Xia Ziqing, pakinggan mo ko. Huwag mo kong utos-utusan. Itikom mo yung bibig mo. Hindi naman namatay yung tao, di ba? Ang dami ng taon ang lumipas, ngawa ka pa rin ng ngawa sa akin. Ano bang tinatahol mo dyan? Ikaw. Xia Ziqing? Sino ka ba? At sino naman si Young Master Lee namin? Ang lakas ng loob mong saktan si Young Master Lee? Palagay ko nagsasawa ka ng mabuhay? Xia Ziqing, tingnan mong mabuti. Ang babaeng katabi ni Young Master Lee? Ako na yun ngayon. Hindi isang walang modong palengkera na tulad mo. Isang walang kwentang basura na tulad niya? Kung gusto mo kunin mo na. Akala mo ba napakamabenta niya? Pwe! Ako rin, pwe. Naiinggit ka lang, no? Naiinggit ka. Kasi mayroon akong mabait na lalaki tulad ni Young Master Lee. Nainggit ka kasi si Young Master Lee? Ako na ang gusto niya ngayon, di ba? Xia Ziqing, nandito ako para mamili. At ikaw para pagsilbihan kami dito sa mall? Kahit anong bag ang magustuhan ko? Bibilhin ni Young Master Lee para sa akin, di ba? Ang mga bag sa mall na to, kahit alin ang magustuhan ko, bibilhin ni Young Master Lee para sa akin, di ba? Ikaw? Kahit magtrabaho ka habang buhay, kahit yung pinakamurang accessory ng bag dito, hindi mo kayang bilhin. Yan ang pagkakaiba nating dalawa. Xia Ziqing. Sa pagkakataong to, palalampasin ko muna. Pero sa susunod, huwag mo nang isipin na makakatagal ka pa sa mall na to. Hindi mo pa siguro alam, no? Lahat ng mall dito ay pagmamay-ari na ni Young Master Lee. Ang makapagtrabaho ka dito ay isang malaking biyaya na para sa'yo. Iba talaga kapag nanganak na. Mas makatas. Naku, ikaw. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Magtrabaho ka na? Alipin sa trabaho. Young Master Lee, tara na. Mag-shopping tayo. Bibili tayo ng bag. Bakit nagmamadali? Maghintay ka. Pupunta tayo sa lounge para magsaya. Tara.
Anong tinutulala mo dyan? Bumalik ka sa trabaho. Anong ginagawa mo? Anong tinitingin-tingin mo diyan? Magtrabaho ka na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan, si Aziching. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Basta-basta ka na lang uma-absent. Akala mo bahay mo to? Papasok at aalis ka kung kailan mo gusto. Huwag kang manira. Nagpaalam ako sa'yo kahapon. Nagpaalam ka pero pumayag ba ako? Ako. Tinatanong kita, pumayag ba ako para maglakas loob kang umabsent? Akala mo ba kapag sinabihan mo lang ako, nakapagpaalam ka na? Ang daming trabahong naghihintay sa'yo. O baka gusto mong ibigay ko na lang ang posisyon ko bilang manager para ikaw na ang umupo? Pero ikaw naman ang hindi naging malinaw. Wala kang pakiramdam. Kahit hindi ako magsalita, kailangan mong magtrabaho para sa akin. Ako ang manager. Kung ano man ang iutos ko sa'yo, kailangan mong sundin. So sinasadya mo lang akong pag-initan? Oo. Sinadya ko talagang pag-initan ka. Kung ayaw mo, maraming iba dyan. Isa ka lang namang janitor? Anong ipinagmamalaki mo? Huwag ka nang magmalinis. Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka. Unang araw ng pasukan ng anak ko ngayon, kaya pagbibigyan kita, hindi na ako papatol sa'yo. Nagmamagandang loob ka pa? Pinapalampas mo ako? Xia Ziching, sino ka sa akala mo? Para kausapin ako ng ganyan? Huwag kang umasang makakauwi hanggat di mo to tapos. Sige, itong palapag na lang ang kulang sa akin. Sinong nagsabing itong palapag na lang? Isang karangalan na narito si Young Master Lee ngayon. O si siya sa linis. Ayaw na ayaw niya ng marumi. Mamaya, imap mo ang buong mall para sa akin. Eddie mag-mop. Sino ang nagsabing gumamit ka ng mop? Gusto kong lumuhod ka at gumamit ng basahan. Dahan-dahan mong punasan hanggang sa makontento ako. Napakalaki ng mall, tapos ipapapunas mo sa akin gamit ang basahan? Pinagloloko mo ba ako? Hindi mo na kaya. Nagsisimula pa lang ang palabas. Nagbilin si Young Master Lee sa amin. Naasikasuhin kang mabuti. Kung susuko ka na ngayon, sa susunod, paano pa tayo magkakasiyahan? Lee Shibai, Chikian, kayo na naman. Ikaw, magtrabaho ka lang diyan ng maayos. Babalik ako mamaya para i-check. Gusto ko lang sanang maging ordinaryong manggagawa. Pero kayo ang pumilit sa akin. Itong babaeng to, natutulog lang dito sa oras ng trabaho. Gising. Gising. Anong ginagawa mo? Natutulog, hindi mo ba nakikita? Hindi ko akalain na sa kabataan mo. Malabo na ang mga mata mo. O baka naman bulag ka na. Aba, natutulog ka sa oras ng trabaho. At naglakas loob ka pang sagutin ang boss mo? Xia Ziching, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, bukas baka tapakan mo na ako sa ulo. Tatapakan niya kita sa ulo? Pero hindi bukas. Kundi ngayon? Nananaginip ka pa ba? Mukhang kailangan talaga kitang bigyan ng leksyon para malaman mo kung paano umayos. Ano? Gusto mo kong saktan? Tingnan natin kung kaya mo. Sinasabi ko sa'yo, tanggal ka na. Lumayas ka. Matagal ko nang ayaw sa bulok na trabahong to. Kapag nakikita ko ang mga taong tulad ninyo, pakiramdam ko minamalas ako. Matagal ko nang gustong umalis sa pesteng trabahong to. Sa tuwing nakikita ko kayo, minamalas ako. Pero, hindi mo ako sinesante. Gusto kong ikaw ang lumayas. Binibini. Alinsunod po sa inyong utos, nabili na po namin itong mall. Kayo na po ang boss dito ngayon. Lahat ay dapat sumunod sa inyo. Narinig mo ba? Ako na ang boss mo ngayon. Pwede ka nang lumayas. Sino ka ba? Tinatanong kita, sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung kaninong teritoryo to? Ang lakas ng loob mong manggulo dito. Xia Ziching, hindi ko akalain ha. Ang liit-liit lang ng sahod mo. Tapos ngayon gagastos ka para sa mga extra? Ang galante mo naman. Pero, mukhang mamahalin niyang suot mo ah.
Sino ka sa akala mo? Para bastusin ang aming senyorita, huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Xia Ziching, kumuha ka pa ng maton? Lagot ka. Ang boss ko ay si President Lee. Tandaan mo to, hindi ko na to uulitin. Itong mall, binili na namin. Ang pamilyang Lee, wala silang binatbat. Totoo ngang acquisition agreement. Idilat mo yung mga mata mo at tingnan mong mabuti kung sino ang acquirer. Nakasulat dito, Xia Ziching. Talagang binili mo ang aming grupo? Hindi naman pala kamahalan tulad ng inaakala ko. Mga mahigit $2 billion lang. Ziching, naging mabuti naman ako sa iyo, di ba? Ngayong binili mo na ang grupo, para na tayong pamilya. Kung ginaganito mo ako, hindi naman maganda. Sinong nagsabing pamilya tayo? Teka nga pala, hindi ba't gustong-gusto mong mag-utos? Kung ganon, ikaw ang gumawa ng lahat ng pinagawa mo sa akin? Kanina. Tandaan mo, gamit ang basahan bawat isang tile, ay dapat mong pakintabin. Ziching, patawarin mo na ako. Ziching, basta't palagpasin mo lang ako ngayon, magiging parang kalabaw ako para sa'yo. Ziching, palampasin mo na ako. Ziching, kung palalampasin mo ako ngayon, magiging parang kalabaw ako para sa'yo. Sige. Kung gayon, bilisan mo nang magpunas ng sahig. Magpupunas ako, damit ko ang ipupunas ko. Binibini, ano po ang gagawin natin sa iba? Yung iba tuloy lang sa trabaho. Ikaw sumama ka sa akin. Pupunta tayo para Turuan ng leksyon ang isang pares ng walang hiyang mga hayop. Ang galing talaga ni Young Master Lee. Dahil sa kanya, si Xia Ziching ay hindi makabawi at hindi makatakas. Xia Ziching? Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Lumabas ka agad. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Lumayas ka na. Lugar mo ba to? Alis. Xia Ziching, anong gagawin mo? Huwag mo kong sasaktan dahil kung hindi, si Young Master Lee ay hindi ka palalampasin? Li Shibai, natatandaan mo pa ba to? Ang tagal na nito, tinago mo pa rin? Huwag mong sabihing, hindi ka pa rin makamove on sa akin? Huwag ka nang mangarap, hindi ka na nababagay sa akin ngayon. Pero kung luluhod ka at yuyuko sa akin ng 10 beses, baka pang-isipan kong gawin kang munting kasintahan ko. Huwag kang mananaginip ng gising. Nandito ako para isauli to sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na ang ama ni Momo. At si Momo wala siyang amang kasuklam-suklam na tulad mo. Sino ka ba sa akala mo? Ang mga salitang yan. Ako lang ang pwedeng magsabi sa'yo niyan. Sino ka para utusan ako ng utos? Noon sa isang bangketa lang, bumili ako ng pulseras na $9.9 at napaikot na kita. Ikaw, para ka lang yang pulseras na galing sa bangketa, walang halaga. Ikaw, para ka lang pulseras sa bangketa, walang halaga. Xia Ziching, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo.
Dahil mamaya, hindi ka na makakalabas sa sobrang hiya. Siya Ziching, nababaliw ka na ba? Shia Ziching, nababaliw ka na. Naglakas loob kang saktan ako? Ang kapal ng mukha mo. Bakit? May nakita akong dalawang basura dito. Dapat ko lang linisin. Hindi ba? Mga bantay, kalad ka rin niyo siya palabas at ipakain sa mga aso? Sandali. Yang Master Lee, huwag mo siyang kaawaan. Isa lang siyang asong baliw na kung sino-sino ang kinakagat. Manahimik ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na hindi siya taga-pamilyang Lee? Narinig niyo ba? Kaladkarin niyo sila palabas at ipakain sa aso. Huwag na pala. Nakalimutan ko. Itong dalawang to ay parang bulok na karne hanggang sa buto na umaalingasaw pa sa lansa. Kahit aso, hindi kakain. Turuan niyo sila ng leksyon. Sugod. Wag. Wag kayong lalapit. Subukan niyong galawin ako. Ang itay kong si Lee Zhengyuan ay ang presidente ng Longdu Chamber of Commerce. Sandali. Ano? Takot na kayo? Sana inisip nyo yan kanina pa. Gusto nyo nang humingi ng tawad sa akin? Huli na ang lahat. Papatayin ko kayong lahat ngayon. Anong pakialam ko kay Lee Zhengyuan? Presidente pa ng Chamber of Commerce. Naglakas loob kang saktan ako? Walang sinuman sa buong Longdu ang nangahas na galawin ako. Paano kung ang Long Yuan Group? Long Yuan Group? Ang ibig mong sabihin, yung kumokontrol sa buong ekonomiya ng Longdu, ang Long Yuan Group? Pasensya na kuya. Patawad po kuya. Kung sinabi nyo lang sana agad na taga Long Yuan Group kayo, kahit bigyan nyo pa ako ng 800 lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng gulo. Kuya, patawarin nyo na po ako ngayon lang. Sino ang niluluhuran mo dyan? Dito ka lumuhod. Ziching, alang-alang sa maraming taon nating pagsasama, patawarin mo na ako ngayon lang. Siya ang may kasalanan ng lahat? Siya. Hindi ako. Hindi ako. Kayong mga hayop. Sana magtagal kayo. Tulong, may tao ba dyan? Tulong, huwag niyo akong saktan. Tama na. Tama na. Tandaan ninyong dalawa. Sa susunod na makita ninyo ang aming binibini, lumayo kayo. Kung hindi, sa tuwing makikita ko kayo, bubugbugin ko kayo. Tara na. Nangahas kang ipahamak ako. Young Master Lee, huwag kang magpaloko sa babaeng yon na si Xia Ziching. Niloloko ka lang niya. Yung sekretaryo, artista lang na kinuha niya. Sila ang nangapi sa akin noon. Sinasabi mo bang, yung mga bodyguard ay mga artistang kinuha lang ni Xia Ziching? Oo, isipin mo. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong impluensya si Xia Ziching para kumuha ng tao mula sa Long Yuan Group? May punto ka. Naloko ako ng babaeng yon. Young Master Lee, huwag ka nang magalit. Tayo, kailangan pa nating pumunta sa class reunion? Bugbog sarado na ako? Paano ako pupunta sa class reunion? Hindi pwede. Kung hindi siya pupunta sa class reunion, paano malalaman ng iba na ako ang girlfriend niya? Mamaliitin lang ako ng mga chismosang iyon. Kailangan nating pumunta ngayon. Young Master Lee, may naisip akong magandang paraan para makaganti. May kabit si Xia Ziching na ang pangalan ay Oh Chen. Narinig ko, kaklase mo raw siya sa high school? Oh, Chen!
Hindi ba yan yung dati na mahirap na laging nakakalamang sa akin? Nagsama pa talaga silang dalawa? Tingnan mo kung paano ko siya paluluhurin ngayon. Mag-ayos ka at magbihis, sumama ka sa akin sa class reunion. Young Master Lee? Masusunod. Guro Au. Doon tayo mag-usap. Guro Au, anong ginagawa mo rito? Pinuntahan kita. Hinanap mo ako? Nandito ako para magtanong sa'yo tungkol kay Momo. Sige, sakto oras na rin ang kainan. Humanap tayo ng lugar para kumain habang nag-uusap. Wag na siguro. Pupunta pa ako sa Ginny Hotel mamaya para sa isang class reunion. Doon na lang din tayo. Sakto, pagkatapos nating mag-usap, pwede ka nang dumalo sa class reunion mo? Naghahanap din ako ng pagkakataon para ilibre ka. Sige na nga. Pwede tayong kumain habang nag-uusap, pero ako ang taya. Ang isang tunay na maginoo ay hindi hinahayaang magbayad ang isang babae. Tara na. Salamat. Nandito na tayo dito lang. Pasensya na, Binibini. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Bakit? Hindi ba bukas ang hotel nyo para sa lahat? Bakit nyo pinapaalis ang customer? Pwede pong pumasok ang Ginoo pero kayo po hindi. Pasensya na, Binibini. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang formal wear. Itong suot ko. Wala man lang pambili ng formal wear. Napakadugyot. Wala ka man lang pambili ng formal wear, ang dukha mo talaga. Huwag ka nang mangarap na kumain sa restaurant namin. Hindi mo rin naman kaya. Hayaan mo na. Sa isang restaurant na mapangmata tulad nito, mas mabuti pang lumipat na lang tayo ng iba. Oh, Chen, matagal na tayong hindi nagkikita. Li Shibai, anong ginagawa mo rito? Bakit naman hindi ako pwedeng nandito? Huwag mong kalimutan, isa ako sa mga dating kaklase mo. Nandito ako ngayon para sa class reunion. Guro O, kilala mo siya? Hindi lang kami magkakilala. Kami, noong high school pa lang, sobrang close na namin. Hindi ba, Ochen? Ah! Sa tingin ko, hindi naman tayo naging ganoon ka-close. Lahat naman tayo ay magkakapatid. Anong nangyari? Dahil ba kasama mo si Xia Ziqing na pabigat? Hindi ka na makapasok sa restaurant. Saya Zitzing, nakakatawa ka talaga? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may lalaki pang magkakagusto sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Ako rin, nagtataka. Paanong ang campus heartthrob O na sikat sa buong eskwelahan noon ay magkakagusto sa isang babaeng pinagsawaan ko na? Kung malalaman ito ng mga dati niyang babae, siguradong pagtatawanan lang siya ng husto. Itikom niyo ang mga bibig niyo. Hindi ganyang klaseng tao si Ziqing. Shibai, paalisin mo na silang dalawa? Ang makasama sila ay parang nagpapakamura lang tayo? Bakit ka ganyan magsalita? Dating kaklase ko pa rin yan. Narinig ko nga pala. Ochen, guro ka na raw ngayon? Mukhang hindi maganda ang lagay mo ah. Itong ganito kamahal na hotel. Kaya mo bang bayaran? Ha? Ang mga bagay tungkol sa akin, hindi mo kailangang pakialaman. Sa bagay, bagay na bagay kayo ni Xia Ziqing. Isang walang kwenta at isang luma. Ganito na lang, ilibre ko kayo ng hapunan ngayon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makita ninyo ang agwat nating dalawa. Nako, Young Master Lee, lumipat na lang tayo ng ibang kwarto. Ang Young Master Lee natin ay isang Diamond member? Diamond member? Di ba katuturuan ko lang kayo ng leksyon kanina? Ano? Nakalimutan nyo na ba? Ako, si Li Shibai, hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Ngayon, pagbabayaran nyo lahat ng atraso nyo, luma at bago. Papasukin nyo sila, kilala ko sila. Tabi. Matagal ko nang naririnig kay Young Master Lee siguro, Aw? Ngayong nakita na kita, napakakisig mo nga pala. Binibining Chi. Kung hindi ako nagkakamali, noong huli sa eskwelahan namin, ang taong gumawa ng eksena. Ikaw yun, di ba? Sa sinabi mo kanina,
Hindi ito ang unang pagkikita natin. Ikaw yung nanggulo. Sa school namin dati, di ba? Sa sinabi mo kanina, hindi ito ang unang pagkikita natin. Ang isang lalaking kasing galing ni Guro O, paanong magkakagusto sa isang babaeng tulad ni Xia Ziqing? Nagkakamali ka. Hindi kami ganon. Girlfriend ko si Ziqing. Anong problema? Mas edukado siya kaysa sa iba. At di hamak na mas, makatwiran pa. Dahil girlfriend ka ni Ochen. Kaibigan ka na rin namin. Halika, Ziqing. Magtotoast ako para sa'yo. Pero hindi para sa'yo ang alak na to. Waiter! Bigyan mo yung babae ng isang bote ng mineral water. Anong ibig mong sabihin? Iniisip lang naman kita. Baka kasi hindi mo kayang bayaran, di ba? Xia Ziqing, huwag kang di makaramdam. Ang young masterly namin, inaalagaan lang ang pride mo. Ang alak na to ay 600,000. Kaya mo bang bayaran? Kung ganon, dapat pa pala kitang pasalamatan. Sinabi mo kanina, 600,000 ang alak na to, tama? Tama? Para sa isang janitor na tulad mo? Normal lang na hindi ka pa nakakakita ng ganito? Ang alak na to, masyadong cheap. Ate, dalhin mo dito ang pinakamahal na alak ninyo. Ilabas nyo ang pinakamahal na alak sa shop nyo, dalhin nyo rito. Ma'am, sigurado po ba kayo? Ang pinakamahal po naming alak ay ang imported na Romani Conti. Nagkakahalaga po ito ng 9 million pesos. Sige, yun na ang kunin mo. Ziqing. Bakit mo siya pinipigilan? Kung gusto niyang umorder, hayaan mo. Bilisan mo, kunin mo na. Oo nga, di ba mayaman siya? Waiter, sundin mo siya. Dalhin mo rito yung alak para mamangha naman kami. Ziqing, 9 million pesos yung alak na yon. Hindi ka ba nagkakamali? Guro Au, wag kang mag-alala, may pera ako. Binibini, heto na po ang in-order niyong Romani Conti. Iba talaga kapag mahal, no? Mukhang napaka-elegante, simple pero sosyal. Xia Ziqing, tingnan mong mabuti. Itong 9 million peso na alak, hinding-hindi mo mahahawakan sa buong buhay mo. Talaga ba? Kung ganon, titingnan ko ngang mabuti. Itong 9 million peso na alak, iba nga talaga. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Siguro alam ng alak na iinumin siya ng 2 aso, kaya ayaw niya. Baka alam ng alak na to na iinumin lang ng 2 aso, kaya ayaw niya. Sinong minumura mo? Xia Ziqing, nababaliw ka na ba? $9 million to, kaya mo bang bayaran? Wait, hulihin nyo na siya agad. Gusto lang niyang takasan ang bayarin. Hindi niya talaga kayang bayaran tong alak. Sinong nagsabing hindi ko kayang bayaran? Gamitin mo tong card. Ito ba yung nag-iisa lang sa buong mundo? Ang Supreme Black Card? Xia Ziqing, paulit-ulit na lang ba? Tingnan natin ngayon kung sino ang sasagip sa'yo. Yang card mo, siguradong hindi yan gagana. Peking card yan. Xia Ziqing. Akala mo ba tanga kaming lahat? Tanga. Malalaman natin kung totoo o hindi kapag na-swipe na. Tandaan mo, gamitin nyo ang pinakamahal na machine nyo. Masyadong malaki ang laman ng card ko. Baka yung ordinaryo ay hindi kayanin. Xia Ziqing, ang yabang mo talaga. Masyadong malaki ang laman para ma-swipe? Totoo po ang card na to. May 1 0, 2 0, 3 0, 10 0. Ano? Imposible yan? Imposible. Binili ko na ang alak. Kahit ipainom ko pa to sa aso, hindi ko ibibigay sa inyong 2. Dahil kayong 2, mas masahol pa kayo sa aso. Kahit ipainom ko pa sa aso ang alak na ito, hindi ko ibibigay sa inyong 2. Dahil kayong 2, mas masahol pa kayo sa aso. Ikaw! Salamat.
Ikaw! Young Master Lee. Di ba sabi mo sa akin isa lang siyang ordinaryong janitor? Saan siya kumuha ng ganoong karaming pera? Young Master Lee, pasensya na, hindi ko alam. Kalimutan mo na. Hindi ko dapat sinunod ang payo ng isang tangang tulad mo. Anong gulo na naman ang ginawa mo sa labas? Nabalitaan ko na kinalaban mo ang Long Yuan Group at nawala pa sa atin ang mall natin. Itay, tulungan mo akong alamin ngayon kung sino ba talaga si Xia Ziching. Pakiramdam ko iba na siya kaysa dati. Matagal ko nang inalam yan. Isa lang siyang hamak na janitor ng Long Yuan Group. Wala siyang magagawang gulo. Pero empleyado pa rin siya ng Long Yuan, kaya normal lang na protektahan siya ng Long Yuan Group. Nga pala, magdaraos ng birthday party ang pinakamayaman para sa kanyang apo sa anak na babae. Ikaw na ang pumunta para sa akin. Itay, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ito ng maayos. Xia Ziching, humanda ka sa akin. Ziching. Ziching. Guro Au, pasensya na po Guro O. Napahiya patuloy ako sa harap nyo. Hindi naman. Nag-aalala lang ako na baka apihin ka nila. Nga pala, sa susunod na linggo may birthday party si Momo. Sana makapunta ka. Isesend ko ang oras at lugar sa cellphone mo. Pumunta ka ha? Longfurong Garden? Di ba bahayan ng pinakamayaman? Xia Ziching, sino ka ba talaga? Tatay, miss na miss ka na ni Momo. Sinong tinatawag mong tatay? Bastos kang bata ka? Sino po siya? Bakit hindi niyo po pinaprotektahan si Momo? Anak niyo po si Momo? Nagkakamali ka ng tao. Hindi po nagkakamali si Momo. Kayo po ang tatay ko. Manahimik ka na nga? Buwisit na bata? Hindi mo lugar dito para utos ng utos? Momo. Momo, wag kang umiyak. Nandito na si nanay. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Li Shibai! Kahit hayop hindi sinasaktan ng sariling anak. Sarili mong anak si Momo? Tao ka pa ba? May nagawa po bang mali si Momo? Kaya ayaw na po ako kilalanin ni tatay? Momo anak, hindi mo kasalanan ha? Chiki yan. Subukan mong saktan ng anak ko. Papatayin kita? Xia Ziching, ang lakas ng loob mong saktan ako, hindi kita uurungan. Tama na, itigil nyo na yan. Hindi nyo ba alam kung bakit tayo nandito? Huwag nyo akong bigyan ng gulo. Papatayin kita. Tama na, huwag ka nang gumawa ng eksena. Hindi mo ba alam kung bakit tayo narito? Huwag mo akong bigyan ng gulo. Maghintay lang kayong dalawa. Sisiguraduhin kong kayong dalawa ay mapapahiyang aalis sa Longdu. Tara na! Welcome sa lahat sa birthday party. Dahil ang ating binibini ay hindi maganda ang pakiramdam, baka medyo mahuli siya sa pagdating. Maaari nyo nang ihandog ang inyong mga regalo. Ang pamilyang bayan ng Longdo, para sa ating senyorita, ay naganda ng isang pares ng 1,000 taong ginseng. Naway manatili siyang malusog at ligtas. Ang pamilyang Go ng Longdo ay naghanda ng isang Jade Ruyi para sa binibini. Naway matupad ang lahat ng kanyang nais. Ang pamilyang Lee ng Longdu ay naghanda para sa senyorita ng isang hairpin na jade na gawa sa purong ginto, naway pagpalain siya ng magandang kapalaran at kasaganaan at kapayapaan. Ang mga bagay mula sa pamilyang Lee ninyo ay hindi man lang tinitingnan ng pamilyang Xia. Xia Ziching, bakit ba kung saan-saan ka sumusulpot? Xia Ziching, isa kang walang silbi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ha?
Siya, Ziching, isa kang walang kwenta? Ano ba talagang gusto mong gawin, ha? Shia, sinabi ko na. Hindi ka karapat-dapat magregalo kay Momo. Shia Ziching, nababaliw ka na ba? Matagal ko itong hinanap bago ko nahanap. Siya, Ziching, sinasabi ko sa'yo? Lagot ka ngayon. Sekretaryo siya? Itong hangal na to di makaramdam. Hayagan niyang sinira ang regalo ko para sa senyorita. Sa tingin mo, anong dapat gawin sa kanya? Ako na ang bahala. Siya, Ziching, anong pinagkukunwari mo? Takot ka na ngayon, ano? Maliban na lang kung luluhod ka ngayon at yumuko sa amin ng 100 ulit, hindi matatapos to. Talaga? Kung kayong dalawa ay luluhod ngayon para humingi ng tawad kay Momo, baka patawarin ko pa kayo. Haha? Siya Ziching. Palakas ng palakas ang loob mo. Paano kung sabihin kong hindi? Sekretaryo Sia, bilisan mo at ipalabas ang baliw na babaeng ito. Huwag mong hayaang sirain niya ang birthday party ng senyorita. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Chairman Shia, ako po ang panganay na anak ng angka ng Lee. Sadya po akong pumunta para sa kaarawan ng senyorita. Sinong mag-aakala na itong baliw na babae ay biglang sinira ang regalo ko para sa senyorita? At nagmamayabang pa na iba-blacklist niya ang pamilyang Lee. Ano po sa tingin niyo ang dapat gawin? Lolo? Lolo? Umalis ka. Ikaw? Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka? Isa ka lang bata. Sa tingin mo ba basta-basta mo lang siyang matatawag na lolo? Naghahanap ka ng koneksyon. Ang apo ko, apo ni Sia Chengting. Pinagbuhatan mo ng kamay? Mukhang ayaw nyo nang mabuhay. Ano? Siya? Siya po ang apo nyo? Mga bantay. Dalhin nyo rito ang pinakamagagaling na doktor sa Longdu, lahat sila. Kapag ang apo ko ay nagkaroon kahit galos man lang, sisiguraduhin kong ang pamilyang Linyo ay hindi na makakatagal pa sa Longdu o kahit saan sa mundo. President Shia, nabulag po ako at hindi ko kayo nakilala. Sa tingin mo ba, sa isang paumanhin lang, mapapatawad na kita? Chairman Shia, ang pamilyang lipo namin ay nagsisimula pa lang umunlad. Palampasin nyo na po kami ngayon lang. Sa susunod na makita namin ang apo nyo, iiwasan na namin siya. Pwede po ba? Bilisan mo, lumuhod ka. Pero, ako? Ikaw? Huwag mo akong piliting saktan ka. Ang pagpapatawad sa'yo ay nakadepende kung papayag ang apo ko. Momo, kasalanan lahat ni tatay. Nabulag lang si tatay sa kasakiman. Patawarin mo na si tatay, please. Momo, kasalanan lahat ni tatay. Nabulag lang si tatay sa kasakiman. Patawarin mo na si tatay, sige na. Alisin mo ang marumi mong kamay? Hindi ka karapat-dapat na hawakan si Momo? Momo, nagkamali si tatay. Patawarin mo na si tatay, sige na, para makapamuhay na tayo ng maayos bilang isang pamilya. Hindi na kailangan. Ako na ang mag-aalaga kay Ziching mula ngayon. Ikaw na naman, Ochen. Makinig ka, Li Shibai. Mula ngayon, hinding-hindi ka namin mapapatawad ni Momo. Mga tauhan, pabagsakin na ang pamilyang Lee. At isa pa, ayoko nang makita pa ang taong to. Paalisin niyo siya. At ikaw, ilang beses mo kaming inapi ng anak ko, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon? Baliin ang kanyang mga kamay at paa, at itapon siya sa mental hospital. Ziching, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako? Parang awa mo na. Alam kong mali ako. Ziching? Kung ganon, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ako. Pasensya na, Guro Au. Sa ngayon, hindi ko pa naiisip ang tungkol diyan. Ayos lang. Maghihintay ako hanggang sa pumayag ka. Ang pag-ibig ay mahirap unawain. Susuportahan ka ni Itay. Pero malaki na si Momo. Oras na para mag-aral siya sa ibang bansa, para naman sa ibang bansa magkaroon siya ng magandang kapaligiran para lumaki. Sige, susundin ko ang sinabi mo.
Diyos ng digmaan, ang hirap po naming hanapin kayo. Diyos ng digmaan? Binibini, baka nagkakamali ka. Mula noong huling digma ang demonyo, bigla po kayong nawala. Matagal na po kayong hinahanap ng inyong mga tauhan. Ito po ang jade pendant na sumisimbolo sa inyong pagkatao. Hindi niyo po ba natatandaan? Kaya pala ako ang Diyos ng digmaan ng Feng Yuan? Naalala niyo na po. Hello? President siya. Nanggugulo na naman po ang ex-husband niyo sa Huang Yuan. Ano? Sige, naintindihan ko. Sumama ka sa akin. Opo. Diyos ng digmaan, gabi na po. Ihahatid ko na po kayo. Hindi mo na ako kailangang ihatid, pumunta ka sa Huang Yuan Building. Diyos ng digmaan, pagkatapos ng lahat ng ginawa sa inyo ng pamilyang Lee, bakit pa po kayo? Gusto ko lang tapusin ngayong gabi. Ang lahat sa pamilyang Lee. Ito ang termination contract. Ikaw na ang bahala sa iba pa? Kayong pamilyang Lee, naglakas loob kayong tratuhin ng ganito ang aming Diyos ng digmaan. Kung hindi ko guguluhin ang inyong contract signing, hindi na baiki ang pangalan ko. Kahanga-hanga. Ngayon ang araw ng pagpirma ng kontrata ng ating Shiwei Group at ng Long Yuan Group. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking victory party. Kumain at uminom lang kayong mabuti. Huwag kayong mahiya. Napakagandang balita nito. Ang makipag-partner sa Long Yuan Group ay pangarap ng maraming kumpanya. Hindi ko akalain na si President Lee, sa kanyang kabataan, ay makakamit ang ganitong tagumpay. Talagang humahanga ako. Kapag naging matagumpay na ang Shiyu Group, sana'y huwag ninyo kaming kalimutan, ang mga dati ninyong kasosyo. Akong si Lee Shibai ay hindi isang taong walang utang na loob. Noon pa man, alam ko nang hindi simple si President Lee. Tingnan mo, malapit na siyang umasenso ng husto. At saka napakakisig pa ni President Lee. Hindi ko alam dito sa Longdu kung gaano karaming babae ang nahuhumaling sa kanya. Kaya lang, narinig ko sa pamilya ni President Lee, mayroon pa siyang asawang walang kwenta, di ba? Hindi talaga siya nababagay sa katayuan ninyo. Ngayon ay isang masayang araw. Yung malas na yon, wag na nating pag-usapan. Ang anak kong si Shibai, matagal nang hiwalay sa kanya. Sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang pinuno ng Long Yuan Group, si President Ching, ay ang magiging manugang na babae ng pamilyang Lee. Ano? Totoo ba yan? Siyempre totoo. Si President Ching, personal na dadalo sa contract signing ngayon para lang makita si Kuya Lee. President Lee, darating po ba talaga si President Ching? Si President King, mismo ang nangako sa akin. Diyos ko, ilang taon nang hindi nagpapakita si President Ching. Ikaw lang talaga ang makakagawa niyan. Napakalakas ng impluensya mo. Pati si President Ching na imbitahan mo. Kaya pala ang Long Yuan Group, pipirma ng kontrata sa kumpanya ninyo. May pagtingin pala kayo sa isa't isa. Siyempre naman, dito sa Longdu, walang babaeng hindi makukuha ng kuya ko. Dito sa Longdu, walang babaeng hindi makukuha ng kuya ko. Yuan, hinahangaan lang ako ni President Ching. President Lee, huwag ka nang magpakumbaba. Yung mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae, alam naman nating lahat yan, di ba? Halika, halika. Itaas natin ang ating mga baso. Ipagdiwang natin si President Lee. Sige na. Sige na. Cheers! Cheers! Halika. Magsialis na kayo. Kailangan nang i-clear ang lugar na to. Sino kayo? Mahalagang araw to ng pagpirma namin ng kontrata. Umalis kayo agad. Huwag kayong sagabal dito. Ako dapat ang magtanong kung sino kayo. Nakatanggap ako ng utos mula sa itaas. Gagawin na itong fashion show. Dalhin nyo na ang mga tao nyo at umalis. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ang lugar na to, di ba't ipinahiram ni President Ching sa pamilyang Lee?
Bakit sinasabi nilang kailangan ng i-clear ngayon? Kung magpapatuloy ka, tatawagan ko ang Long Yuan, ang namamahala doon si Sekretaryo Bai. Gawin mo ang gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, si Sekretaryo Bai mismo ang nag-utos sa amin na pumunta rito. May ginawa ka bang ikinagalit niya? Paano nangyari yun? Tama na ang satsat. Umalis na kayo. Kung hindi, huwag niyo akong masisi sa gagawin ko. Tama na ang satsat. Umalis na kayo. Kung hindi, huwag niyo akong sisisihin sa gagawin ko. Anong gagawin mo? Ilang beses ko bang sinabi, Bing ka ba? Hindi mo pa rin maintindihan? Dalhin mo na ang mga taong to at magsilayas na kayo? Shibay, ano ba talagang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si President King. Paumanhin ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maaring makasagot sa ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Paumanhin ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maaring makasagot sa ngayon. Walang sumasagot. Ito, paanong nangyari to? Ano ba talagang nangyayari dito? Sa tingin ko, siguro itong si Li Shibay ay may alitan sa Long Yuan Group. Ang Long Yuan Group hindi na siya pinapansin ngayon. Sa tingin ko rin, kundi bakit ang dalawang bigatin hindi sinasagot ang tawag niya? Itong si Li Shibay, isa lang namang palamunin. Kung hindi lang dahil sa Long Yuan Group sa likod niya, hindi ako mag-aaksayang pumunta rito. Sige na, umalis na tayo. Baka madamay pa tayo mamaya. Tara, alis na tayo. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis, hindi pagkakaunawaan lang to. Huwag kayong umalis. Hindi pagkakaunawaan lang to. Huwag kayong umalis. Shibay, darating pa ba si President Ching o hindi? Kuya, sobrang nakakahiya ang nangyari ngayon. Imposibleng nagkamali ako ng dinig. Nangako talaga siya sa akin. Siguradong may mali lang na nangyari. Hindi ba't kotse yan ni Sekretaryo Bai? Anak na lalaki, bakit hindi natin puntahan at tanungin si Sekretaryo Bai? Kuya, tingnan mo dali. Sino yung katabi ni Sekretaryo Bai? Ang pamilyar niya. Si Xia Ziqing. Si Xia Ziqing. Madali lang yan isipin. Siguradong si Xia Ziqing yan. Inakit niya si Sekretaryo Bai ng Long Yuan Group. Siya ang may pakana ng lahat ng ito ngayon. Ang walang hiyang babaeng to, pagkatapos nating pakainin at patirahin ng libre sa loob ng maraming taon. Okay lang sana, pero nagplano pa para ipahamak tayo. Tama. Mas tapat pa ang aso kaysa sa kanya. Kuya, hindi natin pwedeng palampasin to. Puntahan natin siya ngayon. Oo, puntahan natin siya. Xia Ziqing, huminto ka diyan. Xia Ziqing, huminto ka diyan. Ikaw, Xia Ziqing? Napapansin kong lalo ka nang sumusobra. Hindi ba't naging mabuti sa'yo ang pamilyang Li? Hindi ko akalaing wala kang kaluluwa. At kami pa ang sinisiraan mo. Mabuti sa akin? Ang ibig mong sabihin, yung bawal akong kumain sa mesa? O yung pagkain ko ng mga tira nyo araw-araw? Manahimik ka. Ikaw na desperada. Nangangarap ka pang kumain sa mesa. May sariling patakaran ng pamilyang Li. Ikaw pa ang may ganang mag-demand. Kung hindi lang dahil sa kabaitan ni Kuya Lee at pinakasalan ka noong walang may gusto sa'yo, hindi natin alam kung kaninong kama ka nagmamakaawa ngayon. Talaga? Kahit papaano, naging biyanan ko siya ng maraming taon. Pero ikaw, sino ka ba? Isang lalaking nakipamahay lang, tapos ang lakas ng loob mong utos-utusan ako? Xia Ziqing, sobra ka na. Tama na. Xia Ziqing? Wala ka na bang hiya? Sige, sabihin mo, paano ako naging walang hiya? Alam mo kung ano ang ginawa mo. Noong una, nakonsensya pa ako sa iyo. Pero ngayon, nakikita ko, hindi na pala kailangan. Dati, nakonsensya pa ako sa iyo. Pero ngayon, hindi na pala kailangan. Kuya, bakit ka pa nagiging malambot sa kanya? Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Xia Ziqing, malinis ang konsensya ng kuya ko sa'yo. Pero ikaw, paano mo siya sinuklian? Lagi kang batugan, tiniis yan ng kuya ko. Tapos nakipagsabwatan ka pa para kalabanin ang pamilyang Li. Tao ka pa ba? Ikaw,
Ayos ka lang ba? Subukan niyong galawin siya. Sa tingin ko kayong pamilyang Lee, ang tunay na walang utang na loob. Wala kayong kaalam-alam. Tama na, huwag ka nang magsalita. Wala naman silang pakialam kung ano talaga ang totoo. Baike, tara na. Shia Ziching, saan ka pupunta? Huwag kang maging tanga. Ginagawa ka lang nilang laruan. Isipin mo nga, sino ka ba sa akala mo? Para sa'yo, yumukot-sumuko ang isang bigatin mula sa Long Yuan Group. Sino ka ba sa tingin mo? Para utusan ang bigatin ng Long Yuan Group na yumukot-sumuko sa'yo. Siya, si Baike, ang kanyang estado sa buhay, yaman at kapangyarihan, ay di hamak na mas mataas sa'yo, hindi mo yan maaabot habang buhay. Hindi magtatagal, iiwanan ka rin niya. Huwag mong isipin na napakamabenta mo. Huwag mong ipasa sa iba ang marurumi mong pag-iisip. Xia Ziching, huwag mo akong bigyan ng dahilan para maliitin ka. Huwag ka nang magpanggap na malinis. Sa buong buhay mo, isa ka lang palamunin na umaasa sa iba. Ganon pala ang tingin mo sa akin sa simulat sa pool? Kuya, ngayon nakita mo na ang tunay niyang kulay, di ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi siya mabuting babae. Ikaw, Sekretaryo Bai, kahit na mataas ang posisyon mo, sumusobra ka na yata. Li Shibay, hindi ka talaga marunong kumilatis. Isang napakabuting asawa tulad ni Binibining siya. Sa paningin mo ay mas masahol pa sa aso. Sa buong buhay mo, ang pinakatangang desisyon na ginawa mo ay ang hiwalayan si Binibining siya. Sa hinaharap, sana huwag kang lumuhod at magmakaawa na balikan ka niya. Sekretaryo Bai, sabi ng lahat magaling ka raw. Hindi ko inasahan na hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Sabi ng lahat magaling ka raw. Pero hindi ko inasahan na ganyan ka lang pala. sa tingin ko ang taste ng grupo ninyo ay hindi rin kagandahan. Pati ba namang ganyang klase, pinapatulan nyo? Mahigit 10 taon kaming kasal. Sa tingin mo ba hindi ko pa siya kilala? Isa lang siyang patapon. Kung hindi mo siya pinapahalagahan, may ibang magpapahalaga sa kanya. Ang aming Long Yuan Group ay hindi nangangailangan ng tulad mong isang taong di makaramdam. Kaya humanap ka na ng ibang kumpanya. Ang Long Yuan Group ay tinatapos na ang kontrata sa'yo. Sekretaryo Bai, sa ginagawa mong abuso sa poder at katiwalian, hindi ka ba natatakot na malaman ni President Ching? Sige, puntahan mo si President Ching. Tingnan natin kung papansinin ka pa niya. Nasa itaas lang siya ngayon sa Presidential Suite 308. Kung hindi mo siya sasabihan, talagang hahamakin kita. Tigil! Nagpapahinga si President Ching sa loob. Bawal ang kung sino-sino. Huwag kang pumasok. Pakiusap, sabihin mo kay President Ching na hinahanap siya ni Li Shibay. Mayroon talaga akong mahalagang sadya. Sino ka ba sa akala mo? Bawal istorbohin si President Ching sa pahinga niya. Kaya umalis ka na. President King, ako po si Li Shibay. Naririnig niyo po ba ako? Mayroon po talaga akong mahalagang sadya. President King, pakibuksan po ang pinto. President King, nandyan po ba kayo sa loob? Naririnig niyo po ba? Sabihin mo sino ang nagpadala sa'yo? Ikaw? Isa kang Death Warrior. Sapat ang iyong katapatan. Diyos ng digmaan. Nasaan na sila? Diyos ng digmaan? Nakita nilang hindi kayo lumalabas, kaya umalis na sila. May isang Death Warrior sa loob na nagtangkang pumatay sa akin? Alamin mo ang kanyang pagkatao? May isang Death Warrior sa loob na sumubok pumatay sa akin? Imbestigahan mo ang pinagmulan niya? Opo. Diyos ng digmaan. Yung matandang hukluban ng pamilyang Lee, nadulas lang sa banyo. Inatake sa puso malapit ng mamatay. Ano? Mauna ka nang iligtas siya, susunod ako agad? Pero taga-pamilyang Lee siya. Anong ngayon? Kahit na ganoon ang ginawa niya sa akin noon, hindi ko siya pwedeng pabayaan lang. Huwag ka nang magsalita, bilisan mo na. Opo. Sa tingin ko, wala naman talaga doon si President Ching. Niloloko lang tayo ni Baike. Oo nga, paano hindi haharapin ni President Ching si Kuya Lee?
Siguradong takot si Baikay na isumbong natin siya. Kaya niya tayo iniligaw. Kuya Lee, hindi mo pwedeng palampasin ang dalawang to. Hindi ba't ba't si Director Director Guyan? Guyan? Magandang Magandang araw po. Ako si Director Gu. Tungkol sa kaso ni Xia Ziqing, kailangan kong sumama ka kasama ang iyong ina, nakababatang kapatid na babae at bayaw para makipagtulungan sa aming investigasyon. Director Gu, anong ibig mong sabihin? Kasalanan lahat ni Xia Ziqing yon. Anong kinalaman namin doon? Ayon sa resulta ng investigasyon, iba ang may pakana. Kasalanan lahat ni Xia Ziqing. Anong kinalaman nito sa amin? Ayon sa resulta ng investigasyon, ang may pakana ay iba. Baka nagkakamali lang kayo. Ang kapatid ko at ang bayaw ko? Li Shibay, sumama ka sa akin. Xia Ziqing? Hindi ka pa ba titigil? Na aksidente ang mamo? Huwag mo akong biruin. Hindi ako nagbibiro pagdating sa buhay ng tao. Kung magpapatumpik-tumpik ka pa, baka hindi mo na maabutan ang huling sandali ng mamo. Halika na. Pare, may magandang pagkakataon para kumita ng malaki. Sasali ka ba? Sekretaryo Bai, ginawa ko na po ang lahat ng sinabi nyo, pero hindi ako pinansin ni President Ching at dinala pa niya ang tao. Hayaan mo na. Nasa atin naman ang lahat ng ebidensya. Hindi na mahalaga ang isang araw pa. Tumingin na lang tayo ng tiyempo. Opo. Nanay, kamusta ka na? Anong nangyari? Bakit nagkaganyan si nanay? Nadulas ang nanay mo sa banyo, inatake siya sa puso. Ma, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Xia Ziqing, bakit mo ako hinaharangan? Hahanap ako ng doktor. Hindi mo ba nakikita kung gaano nakalala ang nanay ko? Sa ngayon, ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Ayoko nang pag-usapan ang nakaraan. Buhay ito ng isang tao. Buhay ng nanay ko. Xia Ziqing, kung nagbibiro ka pa sa akin, wala ka na bang konsensya? Kung mag-aaksaya ka pa ng oras, baka hindi na umabot ang nanay mo. Kahit hindi siya naging mabuti sa akin noon, buhay pa rin ito ng tao. Hindi ko kayang pabayaan lang siyang mamatay. Xia Ziqing, anong ginagawa mo? Gusto mo na bang mamatay si nanay? Kaunti lang naman ang alam mo. Tingin mo ba talaga sa sarili mo ay isang mahiwagang doktor na kaya lahat? Xia Ziqing, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay na si nanay? Kaunting kaalaman lang ang meron ka? Talagang iniisip mo na ikaw ay isang mahiwagang doktor na kaya lahat? Ganyan na kalala ang sakit ni nanay. At gusto mo pa siyang saktan? Bitiwan mo si nanay. Kung mag-iingay ka pa, tatahiin ko muna yung bibig mo. Kuya, pigilan mo siya. Hahayaan mo na lang ba siyang panoorin habang pinapatay ni babaeng iyan si nanay? Tama na, manahimik ka na. Anong klaseng eskandalo yan? Xia Ziqing, itigil mo na yang kalokohan mo. Kuya, ito ang mahiwagang doktor na nahanap ko para kay nanay. Siya ang sikat na sagradong kamay ng libong dahon. Wala siyang sakit na hindi kayang pagalingin. Kung nandito siya, siguradong magiging maayos si nanay. Ikaw ang mahiwagang doktor? Tingnan mo ang nanay ko, bilis. Pakiusap, pagalingin mo siya. Hindi problema ang pera. Huwag kang mag-alala. Siguradong pagagalingin ko ang nanay mo. Tumabi ka. Huwag mong abalahin ang paggamot niya kay nanay. Saan galing ang manggaganso na ito? May dalang ilang karayom, akala mo na isa ka ng mahiwagang doktor? Tumabi ka na sa dinadaanan ko. Saan galing ang manggagansong ito? Dahil lang sa ilang karayom, akala mo na isa kang mahiwagang doktor? Umalis ka na sa daan ko. Narinig mo ba? Lumayas ka na. Madali lang gamutin ang sakit ng Donya. Hayaan niyo lang akong tusukan siya ng ilang karayom. Anong ginagawa mo? Pinapatay mo ba siya o nililigtas? Bakit ang lakas ng babaeng to? Alam mo ba na dahil sa'yo, pinalampas ko ang pagkakataong iligtas ang Donya? Ikaw lang? Nang angarap ka pang gamutin siya? Sa tingin ko, wala kang ang alam sa panggagamot. Xia Ziqing, anong kalokohan ang ginagawa mo? Kung si Maestro Yuan ay di marunong, ikaw ba ang marunong? May namuong dugo sa katawan ng Donya. Nilalabasan ko siya ng dugo. Naiintindihan mo ba? Namuong dugo? Hindi mo ba alam na nauntog ang ulo niya? Pumutok ang mga ugat sa utak niya na nagdulot ng kakulangan ng dugo sa puso, tapos nilalabasan mo pa siya ng dugo? Xia Ziqing, wag na wag mong hahawakan si Ma.
Xia Ziqing, huwag mong gagalawin si Ma. Li Yuan, ayokong ulitin pa. Bitiwan mo? Xia Ziqing, ano na namang gagawin mo? Xia Ziqing, ngayon lang ako nakakita ng tumutusok ng karayom sa dibdib. Kapag may nangyari kay Ma, papatayin kita. Manahimik kayong lahat. Xia Ziqing, Binabalaan ko kayo, sinumang humarang sa akin ay matutulad sa kanya. Kapag hindi nagising ang Donya, kasalanan mo lahat, babaeng baliw. Ayos na? Ligtas na siya. Xia Ziqing, hindi na humihinga si Ma. Anong klaseng mahiwagang doktor ka? Gusto mo lang patayin si Ma. Papatayin kita. Anong klaseng mahiwagang doktor ka? Sa tingin ko, gusto mo lang patayin si Ma. Lalabanan kita. Xia Ziqing, akala ko wala ka lang kahihiyan, pero hindi ko inasahan na ganito ka kasama. Ako si Li Shibay, nabulag talaga ako para pakasalan ng isang masamang babaeng tulad mo. Xia Ziqing, maghintay ka lang. Kung hindi kita maipakulong sa pagkakataong ito, hindi na ako si Wang. Ma, ayos ka lang ba? Ma, kamusta ka na? Ako po si Yuan. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Mahina lang ang ulo niya kaya siya nawalan ng malay. Ngayong gising na siya, magiging ayos na siya? Kuya, sa tingin mo itong si Xia Ziqing? Hindi kaya isa talaga siyang mahiwagang doktor? Xia Ziqing, huwag mong isipin na nawalan ako ng malay. Gising ako sa buong oras. Kung hindi lang ako mapalad, pinatay mo na sana ako. Ma, ano po ang sinasabi ninyo? Kanina, siya, noong tinusok niya ang dibdib ko. Sobrang sakit, nawalan ako ng pakiramdam. Kung hindi ako nagpigil ng hininga, nagtagumpay na sana. Siya sa balak niya. Kung hindi ko lang pinigilan ang hininga ko, muntik na siyang magtagumpay. Xia Ziqing, alam kong pinagtatangkaan mong saktan si Mama. Hindi ko na sana siya niligtas. Dapat hinayaan ko na lang siyang patayin ng manlolokong yun. Donya? Sa totoo lang, hindi ko na natiis. Nasaktan ka pa ng masamang babaeng yan. Kaya binigyan kita ng aking lakas. Buti na lang at nailigtas kita agad. Mahiwagang doktor, maraming salamat po sa'yo. Ang pamilyang Li ay siguradong magbibigay ng malaking pabuya. Xia Ziqing, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Dito, hindi ka welcome. Kahit hindi mo sabihin aalis ako. Ang manatili rito ay nakakadiri. Kayo. Ang babaeng to, sobrang yabang. Sobra na to. Sumusobra na talaga siya. Tama na. Isa ka kayang mahiwagang doktor. Huwag mo nang patulan ang babaeng taga-baryo na yan. Pasensya na po, mahiwagang doktor. Ganyan lang talaga siya. Huwag niyo na po siyang intindihin. Kung hindi dahil sa akin, ngayon, may namatay na sana dahil sa kanya. Kuya, hindi mo na siya pwedeng palampasin ngayon. Tingnan mo ang ginawa niya kay Mama. Kung kaya niyang gawin yan, hindi na natin kailangan pang magpakita ng respeto sa kanya. Anak na lalaki, ginagalit niyo lang ako kaya ako nagkakaganito. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ako, sumasakit na ang dibdib ko. Sinasabi ko sa'yo, pwede bang sa susunod, layuan mo na siya? Mula ngayon, ang pamilyang Li. At siya ay mortal na kaaway. Kuya Lee, ganito na lang. May gagawin pa ang mahiwagang doktor. Ihahatid ko na siya. Salamat sa abala, Wang Lei. Wala yon. Mauna na kami. Sige. Magkano ang binigay sa'yo? Hindi ko rin alam, pero parang hindi gaanong kalaki. Bakit hindi mo buksan para malaman mo? Tsaka, hindi naman siguro ganong kakuripot ang pamilyang Lee, di ba? Huwag kang magsalita. Ganon nga kakuripot ang pamilyang Lee. Wang Lei, ito ba yung sinasabi mong malaking pagkakataon? Ito na ba yung sinasabi mong pagkakataon para kumita ng malaki? Huwag ka nang magalit, ha? Sino ba namang mag-aakala na ganun pala kakuripot ang pamilyang Lee? Sa susunod, huwag ka nang dada sa akin. Alam mo ba? Dahil sa'yo ang laking dilang pinalampas ko. Sorry, kasalanan ko.
Ay, yung pera, paano sa tingin mo hahatiin natin? Swerte mo na nga't hindi kita pinagbabayad, tapos hihingi ka pa ng pera? Asa ka pa. Teka nga, kahit pa sabihing isa ka lang manugang na nakikitira, bakit puro kalokohan at patagong gawain ang ginagawa mo? Ano? Hindi ka ba binibigyan ng pera ni Li Yuan? Hindi lang sa hindi niya ako binibigyan ng pera. Hindi pa niya ako tinatabihan matulog. Ang tagal na. Hindi pa rin kayo nagtatabi. Wag na nating pag-usapan. Puro luha lang ang kalalabasan niyan. Akala mo ba, ang pagiging manugang na nakikitira sa pamilyang Lee ay ganong kadali? Tanga. Hindi ka niya tinatabihan. Tapos hinahayaan mo lang siya? Ano bang magagawa ko? Ilang beses na sanang magtatagumpay ako. Pero tinutulak niya ako palayo. Halika, may paraan ako. Makinig ka sa akin. Pagdating ng panahon, tayo. Ang galing mo talaga. Yuan Shi, gawin natin ang sinabi mo. Wang Lei, anong problema mo? Mukha kang malungkot. Kasalanan ko, wala akong kwenta. Sabi nila, isa lang akong aso na alaga ng pamilyang Lee ninyo. At totoo nga, inaamin ko, mahina ako sa trabaho. Pero sila, hindi naman nila ako dapat insultuhin ng ganito. May nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Hayaan mo na. Huwag na nating pag-usapan yang mga malulungkot na bagay. Wang Lei, sabihin mo na sa akin. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ko? Oo naman. Mag-asawa tayo. Anumang problema, dapat tayong magdamayan sa hirap at ginhawa. Sige na nga. Naaalala mo ba yung mahiwagang doktor dati? Sabi niya masyadong kuripot ang pamilyang Lee. Yung perang binigay, kakarampot lang. Sinabi niyang wala akong kwenta. Kahit sa kumpanya niyo, hindi ako makapasok. Tapos, sinabi pa niya na kahit yung aso na alaga ng pamilyang Lee, mas malapit pa sa inyo kaysa sa akin. Ano? Ang lakas ng loob niyang sabihin yan sa'yo. Isa lang siyang hamak na doktor. Ang kapal ng mukha niya. Wang Lei, huwag kang mag-alala. Sa darating na Oktubre, magsusumite tayo ng plano sa Long Yuan Group. Pagdating ng panahon, ipapahawak ko sa'yo yon. Tingnan natin kung sino pa ang magchitsismis. Talaga, Yuan? Tingnan natin kung sino pa ang maglakas loob na magchismis. Talaga, Yuan? Siyempre. Yuan, ang bait-bait mo talaga. Wang Lei, ano bang ginagawa mo? Sinabi ko nang hindi pa ako handa. Pero ako, Tama na, gabi na. Magluto ka na. Yuan, napagod ka sa pag-aalaga kay Man itong mga nakaraang araw. Nagpa-reserve ako sa labas. Matagal na tayong hindi nag-candlelit dinner. Anong oras na para gumastos ka pa ng ganito? Hindi mo ba alam na kapos sa pera ang kumpanya ngayon? Hayaan mo na. Huwag mo nang uulitin ito sa susunod. Sige. Naiintindihan ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Sige, mag-aayos muna ako. Hintayin mo ako sandali. Sige na. Li Yuan, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin to. Mabuti na lang at napaalis natin ang babaeng iyon. Kung hindi. Nahihilo ako. Yuan, anong nangyayari sa'yo? Yuan. Li Yuan, wag mo kong sisisihin paggising mo. Ginusto mo to. Sa huli, sa akin ka pa rin bumagsak. Kamusta? Nakuha mo na ba? Kuya Yuan, ikaw talaga ang maaasahan. Kung hindi dahil sa'yo ang babaeng to, hindi ko alam kung kailan pa susuko sa akin. Oh. Paano mo naman ako babayaran, kuya? Kuya Yuan, paano mo ba gustong magpabayad? Yung misis mo. Maganda ang katawan. Bakit hindi? Tayo magsaya ng sabay-sabay? Ano? Magsaya ng sabay-sabay. Tama na. Bakit ka sumisigaw? Gusto mo ikuha pa kita ng megaphone? Anong masama kung magsaya tayong lahat? Huwag kang ngang madamot. Di ba't naging mabuti naman ako sa'yo? Pero bawal sa tropa yan, di ba? Kuya Yuan, dapat alam mo yan. Isang salita lang, sasali ka ba o hindi? Tsaka, kapag maraming nagsasaya, mas exciting. Wang Lei, kung hindi ka papayag ngayon, itong pagkakaibigan natin.
ay tapos na. Kapag hindi ka pumayag ngayon, ang pagkakaibigan natin ay tapos na. Sige na nga, pero isang beses lang to ha. Huwag kang mag-alala, hindi mo pa ba kilala si kuya? Sige, tapusin na natin agad. Kapag nagising siya at nahuli tayo, lagot na talaga tayo. Anong kinakatakot mo? Mabisay ang gamit ko. Walang magiging problema? Tsaka ano naman kung magising siya? Kayo ay kasal sa batas. Normal lang na mangyari to. Kapag nandyan na yan, si Li Yuan, makakatakas pa ba? Mukhang may punto ka nga. Sige, bilisan na natin. Nag-book ako ng isang hotel na may special na ambience. Doon tayo mag-enjoy ng dahan-dahan. Pasok. Diyos ng digmaan. Ang taong nagtangkang pumatay sa inyo noon, nakuha na namin ang impormasyon. Ito ang boss ni Wang Lei na nag-leak ng sikreto. Mukhang may mga hindi na makapaghintay. Ibigay ang utos ko. I-blacklist sila. Ipatupad ang utos ko, i-blacklist sila. Masusunod. Bakit? May iba pa ba? Mukha kang nag-aalangan. Diyos ng digmaan. Nakita ko po sina Wang Lei at Li Yuan na magkasama. Mag-asawa naman sila. Normal lang na magkasama sila, di ba? Hindi po. Hindi lang sila. Kasama rin yung mahiwagang doktor. Walang malay si Li Yuan habang inaalalayan nila. Narinig ko pa silang nagsasabi na maglalaro daw sila. Ano? Nasaan sila ngayon? Hindi ko po sigurado. Alamin mo at sabihin mo sa akin. Diyos ng digmaan, hindi po ba tayo nakikialam sa kanila? Ngayong alam na natin ang tungkol dito, hindi natin pwedeng basta na lang pabayaan? Bilisan mo na. Sige. Nagkasundo na tayo, di ba? Ako muna. Sige, ikaw na mauna. Ang kulit mo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Siya Ziching. Bakit ka nandito? Anong gagawin ninyo sa kanya? Wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Huwag kang humarang sa daan ko. Hoy, babae ka. Kung ayaw mong masaktan, manahimik ka na lang. Tingnan natin kung anong kaya niyong gawin sa akin. Ikaw lang? Isa ka lang babaeng pinalayas. Anong panlaban mo sa amin? Hindi ka pa rin aalis, ha? Sige. Dito ka na lang. Maglaro tayong lahat. Wang Lei, hindi na natin kailangang mag-agawan pa. Sakto. Tig-iisa? Tig-iisa, ganun ba? Maglaro ng sabay, ha? Sige, sasamahan ko kayong maglaro. Ate, mali po ako. Pakawalan niyo na po kami. Malapit nang mabali ang kamay ko. Siya Ziching. Bitawan mo si President Yuan. Siya Ziching. Bitawan mo si President Yuan. Binitawan ko na. Di ba ang tatapang nyo kanina? Ano? Napipi na kayo? Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Umalis na kayo ngayon din. Sa susunod, dudurugin ko ang inyong pagkalalaki. Alis? Tara na. Li Yuan. Matulog ka ng mahimbing. Umalis na yung babae. Kuya Yuan, anong gagawin natin ngayon? Paano kung sabihin niya kay Kuya Lee na nilagyan ko ng gamot ang inumin ni Li Yuan? Ano nang gagawin natin? Mas mabuting sakyan na lang natin ang plano. At sabihin na lahat ng ito ay plinano ni Xia Ziching. Bakit hindi na lang natin sakyan ang plano? Sabihin na lang natin na lahat ng ito ay plinano ni Xia Ziching. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, patay na rin naman tayo. Mas mabuti pang siya pa ang galit. Total, si Li Yuan ay hanggang katawan lang. Hindi yan mag-iisip ng malalim. At si Kuya Lee, hindi maniniwala sa asungkalya na yon. Tama ka. Wala nang pakialam.
Magsaya muna tayo. Bukas ng umaga, matulog ka sa tabi ni Yuan Yuan. Magpapanggap akong ililigtas siya. Sa ganung paraan, makikisabay tayo sa Agos para isisikay siya si Ching. Tara na. Tara. Sino ka? Hindi ba't ikaw yung mahiwagang doktor? Bakit ka nandito? Paano ko malalaman? Kahapon, dinala ako ni Xia Ziqing dito. Tapos nawalan na ako ng malay. Yuan Yuan, kamusta ka na? Kahapon habang nasa banyo ako, pinatulog ka ni Xia Ziqing at dinala palayo. Magdamag kitang hinanap bago kita nahanap. Pasensya na kung nahuli ako. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Xia Ziqing, papatayin kita. Yuan Yuan, paano ko naman paglalaruan ang puri mo? Kasalanan to lahat ni Xia Ziqing. Yung babaeng si Xia Ziqing ang may gawa nito. Para lang makapaghiganti sa atin, kaya niya ito ginawa sa'yo. Hahanapin ko na ang kuya ko. Kuya Yuan, malaking tulong ka talaga sa pagkakataong ito. Kung hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi mo ba alam kung sino itong Kuya Yuan mo? Wang Lei? Tinulungan kita ng malaki sa pagkakataong ito. Paano mo naman ako pasasalamatan? Ganito ba ang ibig mong sabihin? Meron akong malaking proyekto. Interesado ka ba? Anong proyekto? Sabihin mo nga. Naaalala mo ba yung boss na humingi sa'yo ng sikreto ng Shiyu Group dati? Ngayon gusto niya ang pangkalahatang plano ng Shiyu Group. Kuya Yuan, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ayoko nang gawin to. Sigurado ka? Sabi ng boss ngayon. Basta magtagumpay, ganito kalaki ang alok niya. Totoo ba? Hindi naman kita lolokohin. Pagkatapos nitong trabaho, aalis na rin ako. Oras na para magbagong buhay. Pag-isipan mong mabuti. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Ang pagkakataon minsan lang dumating. Yuan Yuan, gising ka na. Yuan Yuan, nababaliw ka na ba? Xia Ziqing, kahit na hindi kita gusto, hindi naman kita sinaktan ng malala, di ba? Paano mo nagawang i-frame ako? Sinira mo ang aking puri. Kuya, anong gagawin ko ngayon? Xia Ziqing, nagkamali talaga ako sa pagtingin sa'yo. Ganon mo ba kami kinamumuhian? Napakahalaga sa akin ang pamilya ko. Hindi mo ba alam yon? Matagal mo na silang nakasama. Wala ka bang nararamdaman para sa kanila? Noong sinaktan mo si Yuan Yuan, hindi mo man lang ba ako inisip? Li Shibay, ganyan ka pa rin. Kahit umulit pa tayo ng 100 beses, hindi mo pa rin ako paniniwalaan, di ba? Li Yuan Yuan, sasabihin ko lang to ng 1 beses. Kagabi, si Wang Lei at Yuan Qi ang nagdroga sa'yo at dinala ka sa hotel. Ako ang pumigil sa kanila. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi mapagkakatiwalaan si Wang Lei. Ikaw ang matigas ang ulo. Xia Ziqing, si Yuan Qi mismo ang nagsabi sa akin na ikaw ang nagutos sa kanya. Magdadahilan ka pa ba? May lumalabas bang katotohanan sa bibig mo? Pati ba naman sa kapatid ng dati mong asawa, kaya mong gawin yan? Xia Ziqing, tao ka pa ba? Xia Ziqing, ang kapal ng mukha mong manisi ng iba. Papatayin kita. Kuya, wag mo akong pigilan. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Sige na, hayaan mo na siyang umalis. Xia Ziqing, sinasabi ko sa'yo, sa susunod na magkita tayo, magkalaban na tayo. Sana nga, hindi na tayo magkita ulit. Yuan Yuan. Sa tingin ko, may punto ang sinabi ni Xia Ziqing. Ako na ang mag-iimbestiga kay Wang Lei. Kuya, bakit hindi ka naniniwala sa sarili mong bayaw? Kinakampihan mo pa ang iba. Tama na, huwag ka nang malungkot. Nandito naman si Kuya para sa lahat. Oo nga pala, may maganda akong balita sa iyo. Ang Shiyu Group natin ay matagumpay na napasok bilang top candidate para sa partnership ng Long Yuan Group. Talaga? Ang galing naman. Kung ganoon, kailangan nating maghandang mabuti. Huwag kang mag-alala diyan. Ang plano ni Kuya, siguradong pinakamahusay sa lahat ng kumpanya.
Pero, kailangan nating gawin ng maayos ang ating confidentiality. Hindi pwedeng maulit ang nangyari noon na nalik na. Kailangan nating siguraduhin na confidential ito. Hindi pwedeng malik tulad ng dati. Kuya, huwag kang mag-alala. Itong plano, siguradong poprotektahan ko ng mabuti. Kuya, kapag natapos na itong project, pwede mo ba akong bilhan ng kotse? Siyempre naman. Wang Lei, nakikita mo ba? Tinuturing mo silang pamilya, pero palagi pa rin silang nag-iingat sa'yo. Yuan Qi, tinatanggap ko ang trabahong sinabi mo. Tama yan. Kailangang isipin ng lalaki ang sarili niya. Huwag laging tulungan ang iyong misis. Wala kang mapapala diyan. Kuya, sa tingin mo ba sa pagkakataong ito, makukuha natin ang partnership sa Long Yuan Group? Siyempre naman. Basta walang aberya, siguradong sa atin ang partnership na to. Kuya, kamusta na kayo ni President Ching? Hinihintay ko pa makita ang aking bagong hipag. Oo nga pala, malapit nang magsimula. Nasaan na ang plano? Ibinigay ko kay Wang Lei para itago. Papunta na siya rito. Malapit nang magsimula. Anong ginagawa ni Wang Lei? President Xia, sa auction na ito, kasali rin ang Xiwei Group. Ano po sa tingin nyo? Gawin ang dati. Kung manalo sila, edi magaling sila. Ikaw na ang magdesisyon sa mga maliliit na bagay na to. Huwag mo muna akong istorbohin. Opo, makakaalis ka na. Makakaalis ka na. Teka, mali. Kung papasok ako ngayon at mahuli ako, siguradong ako ang unang paghihinalaan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Xia Ziching, bigla akong naiihi. Pwede mo bang ibigay itong plano kay Kuya Lee? Pakiusap, pakiusap. Malapit nang magsimula. Anong ginagawa ni Wang Lei? Xia Ziching, bakit nasa iyo ang plano? Hayaan mo na, kuya. Ipasa na lang muna natin ang plano. Inaanunsyo ko, ang napiling kumpanya ay ang Baihe Group. Ano? Paano nangyari yon? Pasensya na. Nakuha nila ang grupo sa bahagyang mas mataas na halaga. Mas mataas? Huwag mong sabihing Tama ka? Nag-leak na naman ang plano natin. si Xia Ziching yan. Siguradong si Xia Ziching ang may gawa nito. Kuya, hanapin mo si President Ching. Sabihin mo sa kanya na may daya sa plano. Oo nga pala. Pupuntahan ko si President Ching. President Ching, ang kumpanya namin dapat ang nanalo. Sinabutahe ako ng ex-wife ko. Xia Ziching. Bakit? Ako ang nakita mo? Nagulat ka ba? Hindi mo inasahan na sa mga taong ito ang nasa likod mo? Ang President Ching na sumusuporta sa'yo? Ay ako pala. Sa lahat ng taon, kinimkim ko ang galit ko. Hindi mo naman siguro inakala na wala akong silbi, no? Ang nag-frame sa akin noon ay ang kapatid mo at ang bayaw mo. Ang 2 beses na pag-leak ay gawa rin ng bayaw mo. Kumusta, Li Shibay? Ang matraidor ng pinagkakatiwalaan mo? Ang pakiramdam. Masarap, di ba? Hindi, imposible. Sinabi ko na. Sa susunod na magkita tayo, hindi na kita kaaawaan. Mga tauhan, isumitay ang mga krimen ng angka ng Lee sa Bureau of Investigation. Masusunod, paalisin sila sa Longdu. Hinding-hindi na. Na sila makakabalik.